And hello po mga kapatid, magandang araw po. Sa isang araw po meron po tayong 24 na oras. Paano po ba natin ito iginugugol po? Tayo po ay kumakain, nagtatrabaho, natutulog, gumagamit po ng ating phone, naglalaro, nanonood po ng mga pelikula, nakikipag-hangout kasama po ng mga kaibigan. Lahat po ba ito ay nilalaan natin sa mga bagay na ito? Ilang oras po ba ang inilalaan natin para sa Diyos? Palagi po nating sinasabi na tayo po ay abala sa paglapit po sa Diyos o pagbabasa ng kanyang mga salita. Palagi po tayong umiiwas, tumatanggi o nagdadalawang isip. Sinasabi po ng mga estudyante, walang oras, masyadong abala sa takdang aralin. Sinasabi naman po ng mga nagtatrabaho, nakakapagod, masyadong abala sa trabaho. Sinasabi naman po ng mga magsasaka, masyadong maraming gawain sa pagsasaka. Sabi ng mga negosyante, masyadong abala ang negosyo. Sabi naman po ng mga may bahay, walang oras, masyadong abala sa mga gawaing bahay. Sinasabi ng mga karamihan sa mga tao, walang oras, masyado akong abala. Lalapit ako sa Diyos kapag may oras na. Marami pong tao ang kasabi na wala akong oras, lagi akong abala at patuloy po na naghihintay. Ngunit ang buhay po ay maikli. Ilang dekada po ang lumilipas sa isang kisap mata. Ilang oras na lang po ang natitira sa atin. Meron po akong ibabahaging kwento. May isang negosyanteng may bukol po sa katawan, walang sakit at hindi nangangati. Sinabihan po siya ng kanyang asawa na pumunta sa ospital para magpa-check up. Ngunit sinabi po ng lalaki na wala daw po siyang oras, baka sa susunod na lang. Pagkatapos po ng 6 na buwan, ang bukol po ay lumaki. At nagpumilit po ang kanyang asawa na magpa-check up. Ngunit po sinabi ng lalaki ay wala pa rin daw po siyang oras. Baka sa susunod na lang. Isa pang 6 na buwan ang lumipas at paulit-ulit siyang hinikayat ng kanyang asawa na humingi ng tulong medikal. Muling nagsabi yung lalaki na wala daw po siyang oras. Pagkatapos po ng ilang panahon, nagsimula na pong lumala ang bukol sa kanyang katawan. Isinugod na po siya sa ospital para gamutin. Pagkatapos po ng masusing pagsusuri, sinabi po ng doktor sa kanya, meron siyang malalang tumor at ang lason po ay kumalat na sa kanyang katawan. Kung nagpagamot po sana siya ng mas maaga, baka may pag-asa pa. Pero huli na po ang lahat. Bumagsak po ang lalaki nang marinig po ito, nagsisi. Ngunit huli na po ang lahat. Ano pong inspirasyon ang ibinigay po natin sa kwentong ito? Sa marami pong pagkakataon sa usapin ng paglapit sa Diyos, tayo po ay tulad ng pangunahing tauhan sa kwento. Paulit-ulit po na lumilihis, paulit-ulit po na tumatanggi at nakatuon lamang po sa ating sariling mga gawain. Sinabi po ng Biblia, magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Sa atin pong buhay, kung tayo po ay lalapit sa Diyos ng mas madalas, lalapit po siya sa atin, gagabay sa atin sa lahat ng oras, aalagaan po tayo at tutulungan po tayo. Pero po sa kabaliktaran, kung palagi po tayong lalayo sa Diyos, hindi lalapit sa Kanya, mawawala ng patnubay ng Diyos ang ating buhay. Magiging hungkag ang ating puso. Walang kapayapaan at kagalakan at madaragdagan ang mga alalahanin at kalungkutan. Kung magpapatuloy po ito, paano po natin matatanggap ang mga pagpapala at pagsang-ayon ng Diyos? Kaya po mga kapatid, huwag po tayong maghintay na iwanan tayo ng Diyos at talagang huli na ang lahat bago ito pagsisihan. Samantalahin po natin ang pagkakataon ngayon habang may oras pa. Handa po ba tayong lumapit sa Diyos? Kung gusto mo, huminto muna sandali at makinig sa mga salita ng Diyos kasama po namin. Babasahan ko po kayo ng mga salita ng Diyos. Sabi po ng Diyos, sa inyong pang-araw-araw na buhay, kapag nararanasan ninyo ang gawain ng Diyos at nananalangin kayo sa Kanya, ginagawa nyo ito ng padalos-dalos. Nananalangin kayo sa Diyos habang kayo ay gumagawa. Matatawag ba itong pagbibigay ng inyong puso sa Diyos? Nag-iisip kayo tungkol sa mga bagay sa bahay o usapin ng laman. Palagi kayong nagdadalawang isip. May tuturing ba itong pagpayapa sa inyong puso sa presensya ng Diyos? Ito ay dahil ang puso mo ay palaging nakatutok sa panlabas ng mga usapin at hindi ka nakakabalik sa harap ng Diyos. Kung nais mong tunay na maging payapa ang puso mo sa harap ng Diyos, kailangan mong gawin ang gawain ng sadyang pakikipagtulungan. Ibig sabihin, bawat isa sa inyo ay dapat gumugol ng panahon para sa inyong mga debosyon.
Isang panahon na maisasantabi ninyo ang mga tao, mga pangyayari at bagay. Panatagin ang inyong puso at patahimikin ang sarili nyo sa harap ng Diyos. Lahat ay kailangang magkaroon ng individual na mga tala ng debosyon na itinatala ang kanilang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos at kung paano naaantig ang kanilang espiritu, malalim man ang mga iyon o mababaw. Lahat ay kailangang sadyang payapain ang kanilang puso sa harap ng Diyos. Kung makapaglalaan ka ng 1 o 2 oras bawat araw sa tunay na espiritual na buhay, madarama mo na ang buhay mo sa araw na iyon ay pinagyaman at ang puso mo ay magiging maningning at maaliwalas. Kung ipinamumuhay mo ang ganitong uri ng espiritual na buhay araw-araw, mas magiging pag-aaring muli ng Diyos ang puso mo. Ang iyong espiritu ay lalakas ng lalakas. Ang iyong kondisyon ay patuloy na bubuti. Mas makakaya mong tumahak sa landas kung saan umaakay ang banal na espiritu at pagkakalooban ka ng Diyos ng mas maraming pagpapala. Ang layunin ng inyong espiritual na buhay ay upang sadyang matamo ang presensya ng banal na espiritu. Hindi ito upang sumunod sa mga patakaran o magsagawa ng mga ritual na pangrelihiyon, kundi upang tunay na kumilos na kasama ng Diyos, upang tunay na disiplinahin ang inyong katawan. Ito ang dapat gawin ng tao, kaya dapat ninyong gawin ito ng buong pagsisikap. Kapag higit na pakikipagtulungan at higit na pagsisikap ang iyong inilalaan, mas makakabalik ang puso mo sa harap ng Diyos at mas mapapatahimik ang puso mo sa Kanyang harapan. Darating ang panahon na lubos na matatamo ng Diyos ang puso mo. Walang sino mang makakaimpluwensya o makakabihag sa puso mo at ganap kang maaangkin ng Diyos. Kung tatahakin mo ang landas na ito, ibubunyag ng salita ng Diyos ang sarili nito sa iyo sa lahat ng pagkakataon at liliwanagan ka tungkol sa lahat ng bagay na hindi mo nauunawaan. Makakamtan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong pakikipagtulungan. Kaya nga palaging sinasabi ng Diyos, lahat ng kumikilos na kasama ko, gagantimpalaan ko ng doble. Kailangan ninyong makita ng malinaw ang landas na ito. Kung nais ninyong tumahak sa tamang landas, kailangan ninyong gawin ang lahat ng inyong makakaya upang mapalugod ang Diyos. Kailangan ninyong gawin ang lahat ng inyong makakaya upang magtamo ng espiritual na buhay. Sa simula, maaaring hindi mo makamtan ang magagandang resulta sa pagsisikap na ito. Ngunit huwag mong tulutan ang iyong sarili na umurong o malublob sa pagkanegatibo. Kailangang manatili kang masipag. Kapag mas espiritual ang buhay mo, masasakupin ng mga salita ng Diyos ang puso mo. Lagi kang mababahala sa mga bagay na ito at lagi mong dadalhin ang pasaning ito. Pagkatapos na yon, ibunyag mo sa Diyos ang katotohanan sa iyong kalooban sa pamamagitan ng espiritual na buhay. Sabihin sa Kanya kung ano ang handa kang gawin, kung ano ang iniisip mo, ang iyong pagkaunawa at pananaw tungkol sa Kanyang salita. Huwag kang magtago ng anuman ni katiting. Magsanay sa pagsasabi ng mga salitang nasa puso mo at paghahayag ng totoong damdamin mo sa Diyos. Kung nasa puso mo iyon, humayo ka at sabihin mo iyon. Kapag mas nagsalita ka sa ganitong paraan, mas madarama mo ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos at mas mapapalapit sa Diyos ang puso mo. Kapag nangyari ito, madarama mo na mas mahal mo ang Diyos kaysa kanino man. Lalagay ka sa tabi ng Diyos anuman ang mangyari. Kung isasagawa mo ang ganitong klaseng espiritual na devosyonal sa araw-araw at hindi mo ito iwawaglit sa iyong isipan, kundi ituturing itong napakahalaga sa iyong buhay, sasakupin ng salita ng Diyos ang puso mo. Ito ang kahulugan ng maantig ng banal na espiritu. Parang ang puso mo ay palaging angkin ng Diyos. Para bang palaging nasa puso mo ang iyong minamahal. Walang sino mang makakaagaw nito mula sa iyo. Kapag nangyari ito, tunay na mananahan ang Diyos sa iyong kalooban at magkakaroon ng puwang sa puso mo.